So good day po ulit sa inyo mga sir ma'am. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sana ligtas po ang lahat nitong nakaraang bagyo. At sana nakapag-rock hound po kayo dahil yun po yung magandang time na makapag-rock hound. Ayaw man natin sa bagyo pero pagkatapos po ng bagyo, yan po yung kadalasang naghahatid ng mga bagong batch ng mga gemstones sa mga ilog, yan mga batis, kahit sa tabing dagat. Kaya yan po minsan yung after ng bagyo, yan po yung magandang time na makapag-rock out po tayo kung mayroong mga malalapit na mga sapa or ilog sa lugar natin. So ito po, ituloy ko lang yung mga nakuha ko pong bato nung heatwave escapade. Naputol po kasi nung nakaraan dahil nga po napakalakas ng ulan. Hindi na po marinig yung mga sinasabi ko. So ito, isa po ulit siyang sim agate. Ayan, makikita po, ang ganda po nung nasa loob niya. Clear na chalcedony, pero naging sim agate siya kasi merong napakanipis na mga bands. Ayan. Ayan, makikita natin sa gitna. Meron pa pong mga part na nandun pa yung matrix niya o yung host track. Ayan, so ito po yung itsura nung pinaka sapin niya o balat. Yan, ito yung green na po yan. Yan po, part po ng ano yan, ng matrix o nung host track na ito halos wala na pong natira dito dahil sa tagal po na nagpagulong-gulong siya sa ilog, natanggal na po yung host track. So ito naman po, tingin ko dito para po siyang coral na naging agatized na po siya. So napalitan na po yung majority ng coral structure, napalitan na po ng chalcedony. Ayan, may kita nyo po dyan yung medyo magaspang pa rin siya. Mararamdaman mo yung texture at saka nga nakikita naman yung itsura ng pagka-coral niya. Pero mabigat, pero yan, mabigat na po siya. Kasi nga naging chalcedony na po yung structure niya, napalitan na ng chalcedony. So ito, tama po, dati din siyang coral na na-agatize na rin po siya. May pagka yan. Kasi nga yung lupa po natin dito sa Pilipinas yaman sa iron, kaya yan, iron stain siya. Yung pagka orange na po na yan is impluwensya po yan ng iron. Ito isang malinaw na chunk or shard galing sa isang mas malaking part siguro ng chalcedony na nabasag, napahiwalay po ito. Yan, may pagkaano siya, milky, hindi po siya ganun ka translucent na katulad po ng iba. Halos ano siya, parang salamin or yun nga,
may pagka glass like na, o yung mas malapit sa itsura ng nata de coco. Pero ito po siya milky siya, pero translucent din po yan. Makikita naman na nape-penetrate pa rin po siya ng ilaw. So, ito isang example din po ng may idea na po kayo na identify nyo na. Opo, dati rin po siyang coral. So, agatized coral na rin po siya. Mabigat na rin siya. Yan, siguro pagka meron na po akong gamit, nakapag-invest na sa mga lapidary equipments, siguro po yung mga ganitong klaseng bato, yan, ikakat ko po para makita natin ang mas maigi kung ano yung nasa loob. Pero ako po kasi purist. Kung ano po yung itsura niya o kung papaano ko po siya napulot, gusto ko po ganun na yun na itsura niya kumbaga kung paano po siya hinulma ng nature, ganun po yung gusto ko, kumbaga nga nature's art. Pero siguro may mga exemption pag yung halimbawa yung gemstone or yung fossil katulad po ng agatized coral is hindi masyadong nakikita or napakaliit ng window para makita mo yung pinakalaman niya sa loob. Siguro yun po yung mga klase ng batot na ikakat ko para mas makita po natin yung ganda kung ano yung nasa loob. So ito hindi ko masyadong pero parang din siya. Oo, agatized coral din po siya, heavily agatized. Ayan, makikita dito merong clear na chalcedony, highly silicated pala. Tapos may mga yan yung mga itim-itim, may mga dendrites siya. Ayan, magbablur na pagka nilalapit. Ayan, so ano siya, dendritic agatized coral. So maganda din siya, no? Yan, ito pwede mo tong gawing kabotsyon. Piliin mo yung part na parang mas marami siyang ma-feature na katangian niya, tapos yun yung gawin mong kabotsyon. Pero as is, ako nakagandahan na ako sa kanya. Ito naman, ang ganda yung nasa gitna niya, parang picture stone. Maraming mga mixture ng kulay, tapos dito may makikita kang chalcedony na nakasiksik doon. Yan, meron yan dating crevice doon, sumiksik doon, nabuo yung chalcedony. Yan sa likod naman. Yan, tapos yung mga green na yan, chalcedony din po yan, na na-impluwensyahan naman ng mineral na chromium. So ano siya,
Chrome Chalcedony. Kamag-anak din ng Chrysoprase yan eh. So ito yung balat niya, yung matrix or yung host track. Sa kabila ganun din, makapal yung matrix dito sa side na to. Ayan, itong ano na yan, ito nakikita nyo na yan, host track yan. So sim agate din siya, nabuo din siya sa pagitan ng host track. Maganda tong nasa gitna na to, nasa gitna po ng dalawang veins ng Chalcedony. Maganda yung combination niya, may mga tuldok-tuldok ng orange, saka green, saka beige. Ayan. Ganda niya. Susunod, ito. So sim agate din siya. Nawala na lang yung balat ng host track dito sa ilalim, pero sa ibabaw yan nakikita pa rin natin. Parang isla, no, na nakalutang sa ulap. So sim agate din siya. Yung bands niya, ito makakapal na puting-puti. Tapos yung nasa gitna, mas translucent siya. Yung pumapalaman sa kanya, mas puti, cloudy. Kaya parang ulap eh. Ayan, no? Pagdating dito, kumapal yung clear Chalcedony. Ang ganda. Tapos makikita mo dun sa loob niya, parang may mga sago, parang may mga bilog-bilog yung inclusions niya. Kikita niyo po ba? Malinaw kasi yung part ng Chalcedony na nasa gitna. Pasensya na po kayo dun sa mga dumadaan na tricycle na may mga nakakabit sigurong ano dun sa loob nila. May mga nagdidisco yung passenger, ang iingay. Kaya minsan yan yung nagbibigay ng mystery eh. Ano kaya nasa loob na yon? Parang may bilog, parang may mga sago-sago. Paano kaya nabuo yun doon? Po ba? Isa yon sa nagbibigay ng character doon sa gemstone. Ito na feature ko na sa shorts to eh. Nauna ko siyang na-feature sa shorts. Kasi nagandahan din ako sa kanya. Parang mixture siya ng iba't ibang klaseng mineral or klase ng gemstone. Kasi ito yung sa taas, kita ba? Yan o, nakikita niyo sa pinakataas niya. Ayun, nasa ibabaw ng daliri ko. Kita niyo may mga bands siya, marami. So parang yung lace agate, parang ganon. So hindi siya ganon kalinaw, napaka faint lang nung bands niya, pero nakikita naman, visible naman. Yung pinaka nasa gitna, yun yung medyo visible. Tapos marami pa yan katabi, yung nasa ibabaw niya tsaka sa ilalim. Hindi kasi maano eh, maninipis nga lang, kaya hindi po masyadong visible. Kasi ito yung ibabaw niya. Parang ano siya eh, dati siyang
Hindi ko alam kung rosy quartz ba to or yung ano, globular, or yung may mga maliliit siyang mga bilog-bilog na weathered lang, kaya hindi na siya ganun ka prominente or napudpud na siguro sa katagalan na nagpagulong-gulong sa ilog, kakatambol niya. Tapos dito sa ilalim, may kita mo meron siyang parang brown chalcedony na may mga inclusions, may mga laman-laman doon sa loob. Ito ganun din. Tapos pagdating sa ilalim, yan, chrome chalcedony naman siya kasi greenish naman yung kulay ng chalcedony. Yan, dito mas nakikita. Parang nabuo siya, nagdikit-dikit siya, pero iba-iba yung katangian nila, iba-iba yung kulay nila. Ayan. Ayun, nakikita. Ganyan. Tapos next naman, ito ma-identify nyo agad kung ano to. Ayun o, kitang-kita na agad. Agate siya. Ayan, meron siyang mga bands, lace agate. Dito mataas yung concentration ng iron niya, kaya prominente yung pagka-orange niya sa side na to. Yan, kitang-kita. Ganda, no? Kasi itsura ng balat niya, yan ganito. Pagka nakakita po kayo nung ganitong texture ng balat, magkaparehas po yan, magkabilang side. Yan, ito yung tinatawag nila na potato skin or parang balat ng patatas. Yun, malaki po yung possibility na kapag ganito yung balat skin niya is agate siya. Ano. Okay. Tapos yan. Ano po ito? Chalcedony or agatized coral. So dito sa side na to, para din siyang napingas sa isang mas malaking part ng coral, no? Nabasag, napahiwalay po tong part na to. Yan, highly silicated na coral siya. Kaya agatized coral na rin siya. Wala ka nang halos makitang pattern ng pagka-coral niya dun sa loob kasi napalitan na lahat ng chalcedony. Rex. Ito, ang ganda rin ito. Ayan. Same agate din siya. So, milky din yung nakapalaman sa kanya na bands. Mas milky kumpara dun sa loob na mas clear or glass-like. Tapos makikita nyo, focus ka, yan, may mga inclusions din po siya doon na maliliit na sago-sago.
ang sarap kainin eh. Nga, sinasabi ni Sir David parang nata de coco. Pagka ganito na kaputi, iba po talaga sa personal eh. Nagbabounce yung ilaw eh. Hindi mo masyadong makita talaga yung ano niya, yung nakaitsura niya sa camera. Ito naman yung skin niya, ang kabilaan. So gemstone na rin po ito. Patanggal na yung mga yan, yung mga green na yan. Yan yung matrix. Natanggal na rin po. Sa tagal nang nagpagulong-gulong sa ilog, nabalatan na siya. Yan. Yung camera ko minsan nagpo-focus, minsan hindi. Nakikisama naman most of the time. Ayan, dito makikita mo may mga sago-sago dun sa loob. Ganda. Next is ito. Yan. Mas malaking chunk ng agatized coral na yun nga, highly silicated din. So most of the coral structure is replaced by chalcedony. Ang laki niya oh. Yung kamay ko. Yung ilalim niya. Ito yung ibabaw. So minsan pag nag-rock hunt po kayo, nakalubog sa lupa. Minsan yung mga naka-expose lang sa ibabaw ng lupa, ito lang. So tingnan nyo pong maigi, kalkalin nyo ng bahagya, baka nakabaon sa ilalim, ganito yung itsura. Hindi po ba? Kasi minsan pagka kita mo ganyan, tapos may alikabok pa, may lupa-lupa, ang hirap mo siyang distinguish na hindi siya yung bato lang na ano na siya, na gemstone siya or agatized coral siya. Next is ito, isang malaki-laking chunk ng chalcedony. Yan yung green matrix sa ilalim, ito naman yung sa ibabaw. So konti na lang din yung matrix na natira. So ito makikita nyo yung inclusions niya ng chalcedony, parang may mga maliliit na mga ulap-ulap. Ano naman siya. So ito ang chalcedony siya, chalcedony lang, hindi siya agit kasi wala siyang bands, maski yung mga makakapal na bands na milky wala siya, pero marami siyang inclusions naman ng mga puti-puti. So yun naman yung nagbibigay sa kanya ng character. Ayan o. Nagbablurred na eh. Ayan. So parang may mga ulap nandun sa loob, na-trap sa loob. Malaki-laki din siya. Ayun yung kamay ko. Bigat niya. Kasi nga iba ang timbang ng gemstone. So yun pala yung isa pang tip. So same size na ba to? Yung isa gemstone or semi-precious gemstone. Tapos yung isa is hindi. So mabigat po talaga yung
gemstone, mga jasper, yan, ganun po, mabigat sila. Ito naman maganda, para siyang caramel. So kung makikita nyo ba, focus ka naman, you know. So meron din po siyang bands. So same agate din siya na kulay caramel. Doon may mga laman-laman siya. Yan, dito medyo napingas na exposed. Puti yung loob. Tapos yung itim-itim, dendrites din po yan. Hindi lang masyadong may focus ng camera natin eh. Mabigat siya. You know, may pagka light blue yung laman niya sa loob, sa portion na to. So ito yung itsura ng kanyang balat sa ilalim. So medyo makapal-kapal pa yung hose track, ganun din sa ibabaw. Pero at least yung paikot naman exposed naman. So para sa akin, as is, goods na siya. Magagandahan na ako sa kanya. Hindi ko na siya kailangang biyakin. Kasi kahit ganito na itsura niya, gandahan na ako sa kanya. Yun nga po kasi ano ako nga, yung pagka purist. Mas na-appreciate ko kung paano sila hinulman ng nature. Pero doon naman sa mga national artist natin, mga lapidary artist natin, pag nakikita ko yung mga gawa nila, hangang-hanga din ako kasi nga ang gaganda. Lalo na yung mga singsing, at saka ginagawang pendant ng kwintas. Ganda-ganda ako. So meron akong isa na nakuha na ang laki niya, hindi ko na po mapapakita sa inyo kasi napakabigat. Ang hirap hawakan habang iniikot-ikot sa harap ng camera, baka mabagsak ko pa. So ito na lang yung isa sa malaki-laki. Ito, dalawang kamay ko na yung pinanghawak ko. So ito yung malaki siya, kabila ang balat niya, medyo makapal-kapal pa rin pero manipis na yan yung hose track. Ayan, dito konti na lang, mas marami na yung na-expose. Ito na lang yung hose track dyan, yung green. Ayan, so para may idea kayo, pag kami nakita kayong ganito, medyo marirecognize nyo na siya. Kahit ganito lang yung makita nyo, baka anuhin ko nga, inspect ko pa, baka yun nga makita nyo, gemstone pala siya. So paikot, ayan, diba ba, bigat niya nakangawit. So yan, dito kita nyo, napakaganda niya, yung karakter niya. Pagka inimagine nyo, yung para kayong nasa loob ng isang kuweba, tapos hinati nyo sa gitna yung kuweba. Kumbaga yung kuweba, puno siya ng tubig sa loob, tapos hinati nyo siya sa gitna. So parang ganito yung itsura na na-imagine ko. So ito po yung tubig, yan yung clear na yan. Tapos nakikita nyo may mga bands na maliliit. Yan yung sa taas,
May mga stalactite siya at sa ilalim may mga nakausli na mga maliliit na para mga ngipin. Maputi-puti naman yung stalagmites ng cave. Nakita nyo ba? Yan, medyo ilalapit ko para mas ma-appreciate nyo kasi ang ganda talaga niya kung sa personal eh. Sana nabibigyan siya ng hustisya ng camera kung gaano siya kaganda. Dito naman sa side na to, ganon din siya. Ayan o. Paikot po siya. Ganon. Tapos bukod doon sa mga nakausli po sa ilalim at sa ibabaw, yan yung loob niya. Sana nakikita po ninyo. Marami rin mga inclusions. Saan ba yung mas malaking? Yan dito sa side na to. Sana nakikita nyo. Yan, may mga maliliit na sago-sago po sa loob. So sana na-enjoy nyo po yung video na to. Katulad ko na kahit na ilang beses ko pong ulit-ulitin tingnan yung mga batong hiyas po na napupulot ko dito po sa bansa natin, Pilipinas. Yan is talagang nagagandahan po ako sa kanila kahit ulit-ulitin ko yan kapag nai-stress po ako sa trabaho. Yan. Sila po minsan yung nagiging paraan para mabawasan yung stress. Titingnan ko lang sila. Yan, nakatulong po eh. Kaya nga yun, medyo yun po pala kaya change ko po yung name nung channel natin from Hiyas Pilipinas. Ginawa ko po siyang rock therapy. Kasi po yung karamihan ng mga kaibigan ko pagka tinatanong nila, sabi ko i-search nyo yung Hiyas Pilipinas. Ang lumalabas po kasi is yung beauty pageant ng Hiyas ng Pilipinas. So sabi ko sige try kong ibahin na lang para kasi sinasabi nila hindi naman gemstone ang lumalabas, yung beauty pageant. Sabi ko sige palitan ko, isip ako na mas magandang name. So yun nga po, dahil sa akin pagka tinitinan ko po yung mga semi-precious gemstones at saka yung mga magagandang bato natin na maaring mapulot dito sa Pilipinas, sa mga ilog po natin, yan, sa mga bundok, sa mga sapa, yun is para po kung nate-therapy, nare-relax po ako, nababawasan yung stress ko. Sabi ko ito na lang gagawin mo pangalan ng page, rock therapy. So hindi ko nga po pinalitan yung mga picture doon para medyo makatulong, na baka po kasi ba-confuse. Para may mga na-confuse na nga po kasi ang daming unsubscribe. So late ko na kasi na hindi ko nga, pagkakamali ko rin hindi ko na-inform. Dapat nagsabi muna ako na mag-change ako ng name. Sorry. So sana yung mga nalito, na confuse, yun, sana mapanood po ulit itong video na to, or check nila yung mga previous videos para ma-realize na yun pala yung yung Hiyas Pilipinas dati, nagpalit lang ng name. Yan, sorry po kung na-confuse kayo dahil bigla na lang po kung nag-change ng name ng walang paabiso. Yan, ang ganda talaga. May pagka bluish siya tapos kikita nyo ba meron po ditong
Ay, dito pala. Ayan o. May mga bands po siya eh. Ayan, dito parang meron siyang maliit na fortification na banding. Oh. Dito. Eh, pagka ano din kasi yung bands niya, puti din, translucent din. Kaya hindi mo masyado makita. Ang ganda ng combination niya. Sa ilalim. Mga puti-puting parang stalagmites tapos sa ibabaw. Diba? Parang yung ganun nga yung na-imagine ko sa kanya. Cave na puno ng tubig. May mga stalactites tsaka stalagmites na hinati mo sa gitna. So yun lang po mga kasama. Mag-iingat po tayo palagi sa pagra-rock hunt. Mas maganda po na maano natin, ma-share po natin yung hobby na to sa mga kaibigan po natin para kung paano po natin na-enjoy ang pagra-rock hunt. So yung iba po kasi lang hindi pa nila na-appreciate eh, pero once na na-experience nila, once na yun nga na-experience nila, naramdaman nila na ay ano, masaya pala, ganito pala, na exercise ka na, nag-e-enjoy ka pa, tapos yun nga nagkaroon ka ng bagong hobby. Ang maganda pala mag-collect ng mga bato, nakawala ng stress, makikita mo sa bahay, pwede mong gawing pang display, di ba? So maging ano na rin nila, maging hobby na rin nila, so nakatulong tayo. Tapos huwag kong kakalimutan yung mga lugar na rock houndingan natin, is kung paano po natin nadatnan. Huwag po tayo mag-iwan ng kalat. So panatilihin nating malinis, or kung may makita man tayong mga kalat, is tulungan natin. Kung may paraan tayong nadamputin, mabawasan yung kalat. Ayan, gawin po natin para sa mga susunod na punta natin, kasama natin yung mga kaibigan natin or pamilya natin, is mas maganda. So masarap po kasi mag-rock hunt sa lugar na malinis eh, di po ba? So yun lang po. God bless po sa inyong lahat and ingat po.